Sige na, o sige, dubaldal ka. Magugutom. Hindi mabubusog. Kasi si Dada ako sa expert sa pagkitaw, kaya Kaya hindi kayo magugutom, huwag kayo mag-alala. kaya niya na si Dada. Di ba, 20 po yan. O hindi ko mapatay yung video. Naka-live ka. Naka-live lang. Ayan. Daddy, ayos na yun. Ayun, parang ayos na yan. Para dire-diretso. Ayan. Ito po ang aking magandang misis. Ayan. Ito naman po isa, hindi ko po kilala siya. Ito naman po si Buddy Arnold. Ito po yung sinakay namin sa sasakyan namin kanina. Yan. Habit lang po. Kaya mamaya wala na tayong sasakyan. Ikaw lang, ako ba? Isa lang ako walang sasakyan. Ako meron ako sasakyan eh. Wala na tayong sasakyan. Kami nagpasundo. May sarili mo. Ay, video ba yun? Video.
Dito kasi maganda ka po. Sabi ng ano ah. Ready? Pinagdidiinan nyo pa yung pilay, ha? Sige. Sino po ang leader ninyo? Kuya Bill, okay. Sino po ang leader ninyo? Si Pasok. Sino po ang leader nito? Okay, si Nelson. Sige po. Kaya hirap yung sarili ninyo. Tapos si leader, dapat mayroon po kayo phone. Dapat meron po kayo phone na may data. Okay. Kulang yung ano? Yeah. Kulang. Dali. Okay. Dali. Akin mo. Kakakuha kayo. Paano kayo nila? Ano? Ay. Kamay mo dito. Ilagay mo muna. Ay, kamay mo. Dito. Dito. Ano daw? Hindi na nagdalawa na. Si leader, si isa na nakapagay sa
Sino po pilay nyo? Sino po pilay siya? Si ang pilay? Okay, sige. Pilihan natin kung kakayanin ni Ernie. Ito po yung bulan. Ito. Nakakakita po ba yung bulan? Okay. Ayaw mo ito. Nakakakita ang bulan. Eh, putol na, putol na, putol na. Sasalita. Bro, putol na yung ano, putol na. Ako ang ready na ito kay Kuya Bill. Okay? Putulin ito para hindi kayo yung sa ako lang. Ito, sito. Sito. Ingat yan. Ingat po. Oh, diba? Sino po ang bulat? Sino po bisa? Okay. Sige. Pero lagyan nyo ng face mask at tingnan. Sino po ang bulat? Sino po ang sa inyo? Sa mata, sa mata. Sino po bisa? Ayun. Sino po pilay? Sino po pilay sa inyo? Christian, okay. Sige, pilay. Ready na ang Kuya Bill? Very good. Okay. Okay lang po. Mag-ibigay pa instructions pag ready na. Very good ang pin na to. Okay. Pero mga pulitawa mga ready to be. Okay. Ang bilis naman yung t-shirt agad. Ay, template. Pero kayo ba namin ha? Kaya naman, tuloy ba tayo? Isang oras lang po yung tutuloy ko eh. Gusto na, hindi ko ako nagkatagal. Kasi okay, napakalis na sila kayo. Tip, isang tip para kung nanalo kayo. Hayaan nyo maging leader, yung leader nyo. Tip, kung gusto nyo manalo, hayaan nyo maging leader, yung leader nyo. Okay. Tip yun. Ano matutuloy ba kayo? Safety po tayo. Hindi ko ang sa'yo ng hirap. Ay, consider ito. Ang hirap! Ang hirap? Tingin mo ba? Tingin mo ba? Lalagyan mo po kayo ng puti para makakita na kayo. Ang hirap kasi ginawa ng tayo. Sa hirap, sige lang. Walang kagitan. Nakadalang sa kanya. Ito din ang diretso. Okay na, okay na, okay na. Uli, si leader dapat po ay may hawak na polo. Okay? O, hintay natin sila. Mabagal mo, paano mo mabagal? Ayan. Dali, dali. Hey po. Pantay na. Oo. Ano pero mga doon? Ano lang yun? Sila. Bet, pati ka mga kachilyo.
you. Tapos sila kayo. Check kayo. Pwede po kayo magbawas. Pwede niyo po bawasin sila para maging siya kayo. Pwede po magbawas. Kasi si Kuya P ay... Pero kung ayaw nyo naman, kaysa naman maupo lang kayo, kaya naman. At tanong ko po natin. Paulit ko ha, dapat lahat ng pilay ay pilay. Asan yung pilay? O yan, dapat pilay po kayo hanggang mamaya. Asan po isa? Ayun, o pilay. Dapat pilay po kayo hanggang mamaya. Sino pilay sa inyo? Pilay sa Jenny. Kay si CJ. Yes. Yung isang paa. Okay. Kuya Bill, nasa heads to heads ka? Tama ba? Nandun ba siya? Nandun kasi ito, wala lang sa heads to heads. Si Nelly nandun sa heads to heads. Nandun ka Kuya Bill? Okay, nag-set na po. And go! Pwede na po kayo maglaro. Kaya po kayo may video. Ay, yung pilay, kailangan pilay. Yung pilay, nakakalimutan yung pilay ka. Pilay. Yung pilay, tasa sa paa ng pilay. Ate Jenny, tasa paa, pilay ka po. Christian, pilay. Rafael, pilay. Yes po. Ayaw, bilis. Groupie. Grabe po, mananalo nga yung huli Ay, yung pilay, taas ang paa. Pilay. Ate Jenny, pilay. Ay, yung pipe, yung nagsalita. Sino yung pipe? Pilay, at saka pipe, huwag kong sasalita. Kailangan kasama po kayo sa picture, ha? Kailangan kasama kayo sa picture. Kailangan groupie. Pakita nila lahat, dapat 5. Kailangan hawakan nyo. Ibang pintuan. Pwede ko magpalit ng paa, basta pilay ko kayo. Parang ayaw ko lang dito, ito naman pilay ko. Parang minaman sa grupo ni Kuya Bila. Ibang pintuan. Iba't iba. Iba't pintuan. Yung pilay, nasa na yung pilay nyo? Para ka nagpipi ko
Parang pipi ko ah. Kala nyo ha, o naranasan nyo yung kay Kuya Bill. O, ako na makakain ngayon, kanina kayo kumakain eh. Nagkaubusan na, nawala lahat ah. Ano ba yan? Stop dance ba yan? Step dance? Lakad muna, lakad muna. Tatlong kotse, yung Innova. Yung Wico. Tama, kailangan ko ng July. Kuha ko kayo ng papel, isa-isa. Ballpen, kailangan ko ng ballpen. Isang tao. Oo. Bigyan niyo na po yung grupo niyo. Isang papel ng tao. O, pass the paper na. Get one and pass. Pass the paper. Get one and pass. Kulang pa kayo dyan, no? Kulang pa? Okay lang? Kaya kailangan ko makita ko ilang kayo lahat. Kung tama ko ng pila, 3, 6, 9. Upo kayo, upo. Nahihilo ko, dami nakapilos. Sabi ko. 3, 6, 9, 10, 30, 50, 80, 20, 25, 27. Okay, tama na na 30. Okay po, dito na po lahat. Group yourselves into 3. Tigsisang po kayong grupo kasi 30 po kayong lahat. Kailangan magkakahalo, hindi pwedeng magkakasama yung mga maiedad na natulog katulad ko at yung mga bata naman na nagkantahan. Sige, pamimili ko. Mamahinga tayo pero hindi tayo sanay mamahinga. Ako talaga natulog, bahala kayo dyan. Binigyan tayo ng isang oras matulog, matutulog ako. No? Hindi tayo sanay na mag-relax. Hindi tayo, alam na nga din, go, work. Wala akong problema. Pero if there's a time na binigyan tayo mamahinga po tayo. No? So that's one objective po natin na the church would spend time, would spend treasure. Masalamat po sa mga naging sponsor. Yan po ay sponsorship ng iba't ibang kung sino man. This kind of event ay minimit namin ni Ate Beth.
actually this is idea ni Beth. Pero kami ni Ate Beth, pag naririnig kasi namin yung katrabaho namin, na yearly, ano sila, appreciation, tama ba Ate Beth? Now, yearly nag-appreciation, workers appreciation day po sila. Pag nag-appreciation day po sila every December, hindi po sagot ang church. Sila po yung nag-chip in din, may bayad po, tapos pupunta sila sa isang lugar, they will just come together. May tema pa yun, may patarpaulin pa. No? Pero thank God, tayo po ay nagsama-sama ngayon na diba, pumunta tayo dito, wala naman tayong inilabas na kung magkano, pero God provided for us. Gusto niyo po bang maulit to yearly? Oo naman, no? Kasi tutong-tong na po yung February, magpapago tayo ulit sa church, anniversary, monthly, wag naman, masasaid ang bangka. Masasaid ang bangka. Unless, sasagutin mo, boss. So, let's pray na gawin natin to annually. December, maybe, come together, refresh, restore yung ating lakas as one. Hindi yung magkikita lang tayo sa church, magkakamayan kasi usher ka or usherette or marshal ka, tapos pauupuin ka, tapos magtatayo kasi offertory, maglilid ng prayer meeting, magluluto kasi may kailangang pakainin sa teaching, magtuturo kasi may teaching, kakanta, tutugtog. Nakakapagod kaya. Pero kailan tayo huling na-appreciate ng bawat isa? Definitely appreciation should come from all of us. Siyempre, minsan nasasabi, I appreciate you. Pero iba pa rin yung napakain ka man lang, nadala ka man lang sa preskong lugar, naalis ka man lang sa pulilan. No? Let's hope and pray na time would come, tayo ay makakapunta together in one place na magkakasama. Kailangan ko ng leaders and workers dito. Okay? First, game natin. Magpapakita ko na that we don't know each other much. Tama? Si Ate Maluma, tinatanong si Nelory. Tama ba ako nang narinig kanina? Tinatanong ni Ate Malu, anak na niya yun ha? Size 5, tama po ba yung narinig ko? Size 5 ka ba? Sabi ni Ate Malu. Kasama na po niya sa bahay yun, kasama na po niya sa church si Nelory. Pero, diba? Why? People change. Yan yung totoo. Diba, alam ni Ate Malu, maybe, nung bata pa siya, nung maliit pa siya, yung size niya. Pero people change. Kaya dapat nagka-catch up po tayo. Ang tawag ng mga bagong tao dyan ngayon ay catch up. Mag-catch up po tayo. Tayo mismo, hindi na natin kilala yung bawat isa. Hindi ba lang natin alam na pag-graduate na pala siya, o kaya graduate na pala siya, mag-aasawa na pala, o kaya ay meron ng boyfriend or may girlfriend. We need to catch up. And imagine, hindi natin alam kung sanay ba siyang tumugtog. Siya ba ay naka-experience na ng life and death? Adventurous ka tao ba ito o hindi? Ang dami natin dapat alamin sa bawat isa. Sanay ba ito magluto o hindi? That's the first game na ating pong nilaro. Workers and leaders should have that kind of relationship. Dapat kilala natin yung bawat isa. Dapat alam din natin kapag, kahit hindi mo tanongin, alam mo na mukhang pagod to. Mukhang kailangan ng topic nito. Mukhang nahihirapan ito. Ang masaya siya. Okay? Why do we need to do this? Yan po yung ating pag-uusapan ngayong hapon. I hope that this would help. January, patapos pang January, I hope that this would be an equipping, a strength para makapagpatuloy po tayo. Remember, we are to go. Okay? And we need to go together. Hindi pwedeng mag-isa lang tayo. And I know, time will be coming that it will be very tough. Pahirap na po ng pahirap ang paglingkod sa Diyos. Bakit? Kasi ang daya ng kaaway, patama rin tayo. Ang daya ng kaaway ay, okay na yan, pwede na yan. No?
Kaya po, ito yung mga pagkakataon na kailangan natin mag-equip. Bakit kailangan mag-equip? Kasi po, kailangan natin maging relevant. Nagbabago na po ang strategy, approach, at pangangailangan ng tao. Pag hindi po tayo nag-equip, baka mamaya we're just doing things in a routine, in a ritual, na dati pa natin ginagawa. That's why there's no growth. Okay? Let's pray. Father, I thank you. We thank you that we are here in this place. Thank you that the nature is just a display of your splendor. Salamat po sa hangin, sa tubig, salamat sa elemento na lahat ng nararamdaman namin ngayon. Dalangin ko po ng lugar na ito ay magiging lugar ng palakasan. Itong lugar na ito ay magiging lugar ng pagpapahusay ng kung ano mang ibinigay mo sa amin. Samahan po kami. We want to learn from you. We want to take your yoke upon us and learn from you. Lord, salamat sa konting pahinga na meron kami. Puplurin mo kami ng kaisahan ng Espiritu at isipan para sa iyo kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Why do we need to equip? No? Ulit, we need to be relevant. Sa teaching, sa teacher po, yung mga teacher, si principal, hindi pwede yung strategy mo noon, strategy mo pa rin ngayon. Iba na klase ng bata ngayon. Hindi pwede yung gamit yung strategy and approach noon, yun pa rin. Lalo kung ang klase ng estudyante mo ngayon ay napakalit ng po ng attention span. Sobrang liit ng attention span. Hindi na pwede yung chalk and board. Hindi na pwede yung marker and whiteboard. Dapat ngayon gumagamit ka lang ng mga gumagalaw-galaw na picture dyan, video, gano'n na sila. Tapos hindi pwede mahabang video. Dapat clip lang siya or reels. Napansin niyo po yung nakaka-adikan natin ng social media? Tingnan niyo po yung gaya ng kaaway. Ang bilis lang, di ba? Seconds lang. Kaya hindi natin namamalayan, alas 11 na pala, alas 12 na pala. Naubos lang yung oras natin kaka-social media. Napakatalino kasi ng kaaway. Sobrang daya. No? Kung kayo mag-alala, I think lahat tayo guilty doon. Inaabot na kaka-scroll. Hindi namamalayan, naka-isang oras na, naka-2 oras. Tapos sasabihin, ako pagod. Eh, ba't nga tayo hindi mapapagod? Una, yung nakita mo, naigit ka. Kasi bakit siya gano'n? Tapos, nakakapagod yun. Pangalawa, 2 oras ka ba namang, di ba mag-scroll? Wala lang sa TV, pero ngayon pinaliit na lang. Again, I'll go back to our objective. We are gathered here to equip ourselves. Hindi pwede, gusto nating mag-grow, lumaki, dumami, gusto nating mag-glow, pero hindi tayo nag-equip. Hindi tayo relevant. Okay? Madali po magparami. Agree? Agree po ba kayo? Madali magparami? Napakadali po magparami. Sabihin lang po natin, o atin kayo, magpapamigay kami ng isang kabang bigas. Diba? Dudumugin ka pa ng tao. Ang dali pong magpadami. Hindi problema yung pagpaparami. The question is, kapag ba may dumating sa atin na 50 tao, kaya natin i-accommodate? Kaya natin i-maintain? Lahat ba nung dadatnan ng 50 tao na yun ay stable, mature, spiritually, emotionally, mentally, financially? Ma-feed ba natin yung darating na 50 na yun? I'm just talking about 50. 50 pa lang po yun, ha? Lahat tayo naghahangad na dumami sa church. Pero bago yung pasok, ang tanongin muna natin ay yung dadatnan. How ready yung dadatnan? Kaya mapapansin po, may mga pumapasok naman po sa church. Pero ba't hindi nagtatagal? Something to think about. Bakit hindi tumatagal? Ano na? Kulang sa follow-up, o baka wala pang initial. No? O paaaring pinaupo, kinamayan ng magaganda at mga pogi nating Asher and Marshall. Pero nung naupo na, wala lang. We don't know. We need to review our ways. We need to review our strategies and approach. Or else, wala po
talagang mangyayari sa atin. I think you would agree with me na gusto niyo talaga dumami tayo sa church. Pero dito muna po tayo. Tayo muna. Tayo muna yung magpalakasan. Tayo muna yung maging stable. Tayo muna yung maging mature. Para kung may dumating man dyan, kaya natin i-handle. If you would look with big churches, CCF, Victory, Word of Life, at kung ano-ano pa. Bakit? Ano yun? Gios? Ibang Gios ba yun? Bakit sila dumadami? Okay? Kasi po, very intentional sila. Yes, they have program. Yun kasi yun talaga. No? May programa sila. Pero yung programa na yun, if it is not handled, hindi ibinaba sa mga mature, tinuruan, nag-spend po talaga ng time. Yung ganito, pag puro sa atin lang po tayo makikita, puro sa atin lang po tayo mag-equip, o wala pong mangyayari. Kailangan po natin mag-ubos ng panahon ng oras. 30 minutes, an hour, kailangan po natin mag-equip. Ulit, equip means mayroon ako. May web, kumbaga sa game, yung mga naglalaro kabataan kanina, no, hanggang ngayon, you need to equip yourself. Ibig sabihin, meron kang weapon. At yung weapon mo na yun, gagamitin mo para sa kalaban. The same thing, yung weapon natin, gagamitin natin para kung sino man yung darating sa atin. We need to learn how to handle people. Okay? We need to learn how to handle people. Now going back to to our objective. Bago yung labas, loob muna. That's why the first game, gaano ko ba kakilala itong grupo na to? Gaano ko ba kayo kakilala? Gaano nyo ba ako kakilala? Why? If you don't know me, and if I don't know you, maghahanap ako, sino bang pwedeng gumawa nitong connected pa na to? Sino bang sanay? Pag wala ako in mind, hindi yan magagawa. I need to know your skills. I need to know your abilities. You also need to know my abilities and my capacities. And also, you need to know one's weaknesses. Dapat alam ko din yung, ito kapusa dito. Hindi niya to kaya. Hindi kasi tayo perfect. Lahat tayo ay mayroong weaknesses. Dapat alam din natin yun. Baka mamaya kasi, we're giving something to someone, binibigyan natin, magluto ka nga. Hindi naman sanay magluto. Pinilit magluto. Hinain sa'yo. Sunny side up. Okay? Yung isa sunny, sunod. Side up talagang. Hindi sanay magluto hindi mo kilala Pinagluto mo, hindi naman pala sanay magluto. Maraming resources ang masasayang. Nasayang yung itlog, nasayang yung gasol, nasayang yung mantika. Nasayang din yung frustration mo. Saan ko yan? Ito na lang, hindi pa naluto. Kasi nga, hindi mo inalam, hindi pala sanay magluto ng itlog. Okay? Pinabababa ko lang yung sample, but the same thing goes with the church. Pag hindi po natin kilala ang bawat isa, marami pong masasayang. Sayang ang oras, sayang ang resources, kasi hindi na ilagay sa tamang kalagyan. In an organization, I think si Sora, alam niya, HR, si Pastora, sa atin din, no? Sa isang organisasyon, there's what we call fitting, best fit. Or kapag hindi siya best fit, misfit. Pag ikaw ay nasa best fit, ibig sabihin, ikaw ay magiging katulong. Ikaw ay magiging asset ng organisasyon. Best fit ka kasi, magiging kapakinabangan ka. Okay? Pero kapag ikaw ay ma-misfit, nako, yan po ay magiging kabawasan, kawalan. Pahirap po yan, magiging mahirap. Kasi na-misfit. Halimbawa, naglagay tayo ng usher. Tapos ang nilagay natin usher, lagi nakasimangot. Pag nakasimangot, may papasok ba? Ayan, pwede gumiti na si... Diba?
kailangan natin silang i-equip. Kaya po kayo usher kasi kayo po yung pangbungad. So dapat lagi po kayong nakamiti. Lagi po kayong maaga, which yun po yung ginagawa talaga ng ating mga usher and marshal. No? Thank you po sa buhay ninyo. Now, what I'm saying is this. Tatlo pong letter T ang pag-aaralan natin in first part. First is that we have all talents. Lahat tayo may talents. Pero kailangan kong alamin yung talent or kailangan natin alamin yung talent ng bawat isa. Okay? Para maging kapakinabangan siya. We might not know ang dami pang talent na naiwan sa church na wala dito. Na hindi lang natin natatap. Hindi lang natin na-enjoy. Hindi lang natin na isasama. Tuloy na sasayang yung talent. Tuloy, tayo yung exhausted. Kasi tayo lang yung, o ikaw print mo to, gawin mo to, gupitin mo to, o ikaw magganito. May-exhaust po tayo. Baka may iba pang talent, hindi natin natatap. First thing, we need to know our talents. The Bible is very clear. Luke 15, the parable of the talents. Malibang, alamin mo yung talent mo at gamitin mo according sa pagkakabigay sa'yo, hindi yan magiging kapakinabangan. Okay po. Baka mamaya, meron din tayong talent na nakabaon lang. No, kaya Kuya B, mag-i-expert ka sa prayer meeting. Hindi natin alam. No? Nakabaon lang yan. I'm really a pusher. Like Ate po kasi ko, I really push you. No? Hanggat kaya ko, I will push you to what you can do. Then let's try. Pag hindi naman talaga nakita kong not for that, hindi naman natin ipupush no? Kasi baka ikapahamak din ng tao at ikapahamak din ng church. That's first thing, talent. The next thing is tools. Kahit may talent ka, pero wala kang tools, mahirapan ka. Halimbawa, magaling ka ng magbukuting-ting. Okay, magbukuting-ting. Pero wala ka man ng feelings, wala ka man ng gamit. Kahit ikaw ng pinakamagaling magbukuting-ting, mahihirapan kang i-repair o gawin yung isang bagay. Sinesenya si Enzo, magaling kang mag-gitara, tumugtog. Magaling ang tenga mo. Eh wala namang gitara ang church. Wala namang nagtuturo, walang tool. Bali wala. No? Kaya po magkasama yun. Baka mamaya marami tayong talent, pero wala namang support ng tool. Magaling magluto, pero wala namang lulutuin. Pwede ba yun? Diba? And the third thing, hindi din magtatapos sa talents, sa tools. Kailangan din ng training. Kasi kahit may talent ka, okay, at may tools ka, pero again, nagbabago po ang panahon, nag-e-evolve. Kaya kailangan natin mag-training. Kailangan natin mag-train from time to time. Noise, nung pumasok ang call center, may training ka ba? Bago ako pumasok, may training. Tama? Bago ka na-hire, may training. Na-hire tapos nag-training. Tama, okay. After nun, wala na. Hindi ka na tinrain. Wala nang ibang training na naganap. Meron pa rin. Okay? Hanggang ngayon, may training pa rin. Ganon din si Kuya Bill, ganon din si Kuya Rex. Sa mga nag-call center. At sa iba pang kung ano man po ang inyong larangan, hindi pwedeng mawala ang training. Bakit? Pag nawala ang training, mapag-iiwanan ka. Kahit may talent ka, kahit may tools ka, bigyan natin ng sample. Ang galing mong mananahe, talentado kang manahe. Okay? May tools ka, ito ba tools mo? Alam niyo pa po ba ito? Ito. Yung dipadyak pa na makina, no? Ang galing mo na manahe. Ito yung tool mo. Ngayon mo gawin yan. Kahit bigyan ka ng, ikontrata ka ng
100 produksyon, 200, 500 produksyon, at imayan, umiiling ka, ano mangyari? Papatayin mo sarili mo. Oo. Diba? Ibig sabihin, walang opportunity na mabibigay sa'yo kapag ang gamit mo pa rin, ito. Kahit talentado ka, pero ang tools mo, ito pa rin, at ang training mo, ito pa rin, walang kapupuntahan. Sayang yung opportunity na dapat nakakuha ka ng 500 produksyon, 1,000, 200. Marami pong namimiss na opportunity kasi walang training. Bakit walang training? Walang magte-train. O kaya may magte-train, ayaw magpa-train. Okay? O kaya may magte-train, may willing magpa-train, wala namang pondo. Hindi kasi pwede yun. Ang hirap mag-train na walang pondo. No? Ang daming factor. Pero gusto natin lumago. Hindi po, okay, lumago ka, Diyos. Hindi po ganun yun eh. Meron po talaga tayong gagawin. And if the church is not willing, huwag po tayong umaasa na lalago tayo. Ganito lang tayo lang. Pag tayo lang, una, magkakasawaan tayo. Pangalawa, pag tayo lang, mapapagod tayo. Kaya kanina, nasa sasakyan kami. Ano po sabi ko sa inyo? Magparami tayo. No? Si Ate Arlene, gagawin, ano nyo po na assurance, no? Saka biniro ko kasi si Brother Ryan, no? Bro, sabi ko next time, kasama ka na namin dito kasi magiging marshal ka na. Ginawa na lang ako. But anyway, alam ko may tanim yun. Kailangan natin magparami. Ang dami po sa church. Kasi tingnan niyo po, aralin niyo po ang church natin na ang church natin ay old age. Mas marami po yung matatanda. Let's go to the reality. Ang matatanda po natin ay tatanda na. Yung lakas nila, yung skill nila, yung kahusayan nila, medyo ipas na. Tayo, nandito, we're in the prime. Why not use it? Okay po. Kaya kasama yung mga junior, we're hoping na kasama namin kayo tungkol sa swimming at pagkain. Kaya namin kayo talaga sinama because we're looking forward with you. Kayo yung gusto namin taniman. Kasi kung meron mang maiiwan ng church, kung di pa dumarating ang Lord, kayo. Pag hindi namin kayo tinrain, hindi namin kayo pinag-usay, at hindi namin kayo equip, I cannot imagine what will happen to the church 5 years from now, 10 years from now. Pero we're hoping na magpapatuloy ang church through you, mga kabataan. Okay? So that's the first thing. Magbabasa po tayo in 1 Corinthians 12. Hindi nyo na po kailang basahin, pero basahin nyo po hopefully in your devotion. In 1 Corinthians 12, yan nyo po mababasa ang 9 gifts of the Holy Spirit. Mayroong teacher, mayroong nagpo-prophesy, may healing, mayroong apostle, may iba't iba po. No? Diyan nyo din po mababasa in 1 Corinthians 12, yung sabi, there are different parts of the body, pero iisang katawan. Diyan nyo po yung mababasa. Tapos sa 1 Corinthians 12, yung pinakadulo, ang ganda. Kasi yung pinakadulo, kadugtong no 1 Corinthians 13. I don't know kung nabasa niyo po na siya in your devotion. Pero pag binasa niyo, ang ganda ng dugtong. 1 Corinthians 12 is the gift or gifts. Tapos idinugtong sa dulong verse. Basahin niyo po yung dulong verse ng 1 Corinthians 12. Sabi, and now, I will teach you what is the best gift. Tapos, 1 Corinthians 13.
Basahin niyo po. But let me go to the next game. The next game, sabi niyo po, nakakapagod. Diba? Nakakapagod yung game. I don't know kung first time niyo pong ginawa yan, pero madalas po yung ginagawa sa team building. First time niyo po bang ginawa? Okay. Madalas po yung ginagawa sa team building. Yung magkakaroon ng pilay, ng pipin, ng bulag, ng isang leader. Bakit po? Sa isang organisasyon, ano yung instructions ko sa inyo kanina? Or ano yung tip ko sa inyo? Hayaan nyo yung leader nyo ay magpaka-leader. Ibig sabihin, kung leader ka, magpaka-leader ka. At kung ikaw naman ay subordinate, para siya maging leader, dapat magpaka-subordinate ka. Get po natin yun. Pero, reality, hindi yan magiging subordinate, malibang magpaka-leader mo na yung leader. I believe, susunod at susunod ang isang subordinate. Maybe not automatic. Maybe not immediately. Okay? Alam niyo po yan, mga leader na sa... Diba, nung na-install ba kayong leader, sumunod agad sa inyo lahat? Hindi, di ba meron diyang itetest ka muna, tatatsyahin ka, bago ka sundin. Pero ano kailangan gawin? Magpaka-leader. Kasi kung magpapaka-leader ka, wala nang pagkagawa yung anong kailangan nila. Kailangan nila sumunod. The problem is, paano sila susunod kung wala naman silang susundin? Kasi wala naman nagpapaka-leader. Tama? Nahirapan sumunod yung pilay. Ano? Nahirapan sumunod yung pilay. Ayan, pag-uusapan natin. Nahirapan sumunod yung pilay. Going back, bakit nakakapagod? Balikan po natin, in reality. Pag binasa niyo po ang 1 Corinthians 12, yun po yung ating baseline or foundation natin. Sa 1 Corinthians 12, sabi po doon that the body has different parts. May iba't ibang parte. At hindi lahat ng parte na yun ay malakas. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya malakas ay hindi siya parte ng katawan. Time would come, talagang mayroong magiging mahina sa atin. Kaya kailangan natin ng iba pang support. Minsan mahina yung mata mo, so kailangan compensate ng tenga. Minsan mahina yung kamay mo, kanan, o di ko compensate mo. There's compensation. Hindi naman laging mahina. Ang problema, paano kapag laging mahina? Lahat. Nakakapagod talaga. At bakit laging nagiging mahina? Baka kasi laging yun na lang gumagawa. Yung kanang kamay na lang laging gumagawa. So pagod na si kanang kamay. Okay? I hope you're getting the point. Pero makukuha niyo po yun pag binasa niyo yung 1 Corinthians 12. Kung gagawin niyo po yung pundasyon. Now, going back to the game. Nakakapagod. Minsan, hindi po minsan. Ito ang katotohanan. Lahat po tayo ay may kakayahan, pero lahat din po tayo ay may kapansanan. Diba? Yan ang katotohanan. Maybe not literal, not physical, pero ibig po sabihin, meron din tayong weakness. You don't have it all. Hindi ka SM. Hindi lahat ng kailangan nasa iyo. Nasa akin. You need other parts. Kailangan natin si Ate Mean. Siya maghuhugas, magluluto. Kailangan natin si Ate Lid, siya maghanap ng lugar na ito. Kailangan natin si Ate Steak, siya nag-ayos sa mga pagkain, bumili ng mga yan. Kailangan natin si Benenso, di wala tayong naging sasakyan. Kailangan natin ang bawat isa. There is no one-man show. Walang ganun. Kaya ang topic natin is to glorify God. To glorify God means we need to come together. Hindi pwedeng isa lang. Kasi pag isa lang, mapupunta lang sa tao na yun yung glory. Kailangan natin maging maingat doon. Going back to the game, nakakapagod siya kasi nga lahat minsan, imbes na maging kagaangan, nagiging ayun na po lang sabi na. Kailangan yung totoo eh. Minsan dapat kagaangan na tayo, nagiging pabigat pa tayo. Pasimplihin natin. Ulit-ulit to, ulit-ulit. Pag may teaching. Gaano ba kahirap
na yung basong ininuman mo ay alisin mo sa dispenser at ilagay mo sa kusina. Sa church. Kaya makahirap yun. Na kapag nilagay mo yun doon sa kusina, kagaangan na yun sa iba. Hindi yung maiiwan pa doon, magiging pabigat ngayon sa iba yun. Ano mang hindi mo gampanan, kapatid, magiging pabigat yan. Na pwede mo namang gampanan. Pero kapag lahat tayo gumampan ng kahit maliliit, ito naman yung very good naman kadalasan sa atin, no? Magsasaladsa ng upuan. Kasi uwi-uwi na. Saladsa na natin ng upuan. Doon naman tayo doon. Pero sana may iba pa. Kasi hindi po ang church, lagi na lang yung baso na yan. Ano pa naman itong dispenser na ito? Lagi na lang may baso, may naiwang kape. Kanina sa loob ng finance, may baso na naman ako, malamig pa. Nakakabigat siya. We need to be honest with one another. Leaders and workers po tayo dito. Wala pa tayo kasamang ibang member. Pag hindi po yung nakita sa atin, kung sino pa yung leader at worker na nag-iiwan ng baso, ano po na-expect natin sa mga member? Ano i-expect natin na magtatagal yung tao sa atin pag nakita nila ang gulo naman ng church na ito? Kala, I don't want you. Noon ito. Kagat pa lang po yung sinasample ko. Marami pa pong iba. But hindi ko na po yun sasabihin. But we need, kailangan pong pag-usapan. Pag hindi po pinag-usapan, hindi po lalalim yung relasyon natin. Kapag nasasabi ko na sa iyo, Kuya B, yung mga bagay that I need to correct with you, with love, ibig sabihin malalim ang relasyon natin. Kasi hindi ako nanginginig, hindi sa nanginginig. Hindi ba ako yung nananansya pa, tatansyahin ko pa, no? Masasaktan ba siya? Ma-offend ba siya? Pag ganon, hindi malalim ang relasyon. Pero kapag nasabi, Kuya B, ko naman yung mic ko, wala na namang battery. Nasabi ko with love, but actually a simple correction, next time, tatandaan na niya yon. Next time, dapat may battery yung full church yung mic nang nagtatayo. Kapag po sa church, tayo mismo leaders at workers, hindi natin kayang sabihin sa bawat isa ng may pagmamahal, yung dapat natin i-correct, hindi po malalim ang relasyon. Ang totoong malalim na relasyon, kaya mong kapigin yung katabi mo o yung kasama mo, hindi para ipahiya. Hindi para ipahiya. Ang lagi po nating objective, pabuo. Ang lagi po nating objective, pag po tayo ay maaaring nagko-correct o kaya ay kinocall ang attention, hindi po para i-down yung tao. Ang totoo dapat ay para i-lift up siya. Tara nga dito, huwag ka masanay dyan. Huwag ka masanay na iiwan mo yung baso mo. Okay? Ang objective po natin dapat lagi pabuo. Paano yun? Dapat malalim ang relasyon. Relasyon sa Diyos una at relasyon sa bawat isa. The vision is very clear. We are lovers of God and His people. Lovers means relasyon. Lover means relasyon. Kaya ka magiging lover kasi may relasyon kayo. Ang pundasyon nyo ay pag-ibig ni Kristo. Pero alam nyo, kapag nga hindi ka kinokorek, it's another way to say na hindi ka love. Alam nyo ba yun? Because Hebrews is very clear. The Father disciplines whom He loves. Kaya nga minsan, pag hindi ka tinatama, kinokorek, hindi ka mahal niya. Kasi ang totoong pagmamahal can correct.
Kaya pag tinalon sa 1 Corinthians 30, love rejoices in good but hates evil. Basahin niyo po yung 1 Corinthians 13 ninyo. Ang love, hindi yan love na, oh, okay lang yan, okay lang na, oh, wala naman palang, walang battery, okay lang yan, next time ulit ha, walang battery. Hindi ganon. No? Sasabihin ko, with love, yung dapat natin i-improve para lumago tayo. That's why yung pangalawang game po, talagang minsan merong bibigat eh. Pero kailangan may magdala. Pero dapat yung may, halimbawa itong month na to, ang nagpabigat eh ako, sobrang bigat ko pa naman pag ako nagpabigat. No? Ako nagpabigat, baka dapat next month, hindi naman ako yung pabigat naman. Kailangan maging kagaangan naman ako. Hindi pwedeng laging pabigat. Pero time would come, there's a season and period of time na talagang minsan merong magiging pabigat. Pero kailangan natin magpalakas para magbuhatan. Encourage one another. Lift up one another. Carry each other's burden. Lahat ng sinasabi ko na to ay galing sa Bible. Search nyo na lang po. Okay? Carry each other's burden. Pero may isa pa doon na first. Carry your own load. Alam niyo po, para hindi tayo maging pabigat, yung lang gampanan mo, yung dapat na ginagampanan mo, ay malaking tulong na. Agree? Yung lang gampanan mo, yung dapat mong ginagampanan, ay malaking tulong na. Sample. Ako, ouch dito. Guilty. Hindi ka na dapat i-remind na ang oras ng service ay, anong oras ng service? 8:13. 9 ba? Hindi ka dapat i-remind na 8:30 ang oras ng service. Okay? Again, guilty po ako dyan. I don't know with you. I'm talking to myself as well. So kung yun ay gagampanan ko, hindi na ngayon bibigat yung loob ni Kuya Bill na tuwing magpe-praise and worship na lang, nagpe-praise worship ang mga upuan. Na Kuya Bill? Alam ko yan. Alam ko yung mga ulitin ko po sa inyo. I'm just observing from afar. I'm just hearing from afar. I know yung mga marami ko pong hinaing sa church. Yun lang, gampanan mong dumalo on time, kagaangan ka na ngayon. Hindi na bibigat yung loob ng mga nag-practice, tumutog at kumanta, tapos magpapakanta sila, wala man lang. But of course, siyempre, alam natin Kuya Bill na hindi tao. Mag-start tayo, 2 o 3. Pero dapat simulan natin. Kung tayo lahat, tayo lang, magsisimula na attend on time, susunod yan. Susunod yung mga member, ay, nagsisimula on time, hindi na ako malilate. Madami po tayong mga pinag-usapan na kung gagawin lang po ang ganda ng church. Halimbawa, tagal na pinag-usapan, pag dumating ka on time, maupo ka sa harapan para yung darating na late sa likod. Ang kulit ng church. Pilit mauupo sa likod. Oh, guilty po ako ulit doon. Okay? Tuloy gumugulo. Nag-start na yung service, may dumadaan pa sa Kaya din po, equipping, usher, kaya po kayo usher. Tinano ko na po, sinesegwayan ko na po ng training. Usher, kayo po ay mag-usher sa harap. Itataboy niyo po talaga sa harap. Lalo kapag ang tagal na sa church. No, yung may favorite ng upuan, parang nabili yung upuan. Parang nirentahan yung upuan. Ano ba yun? Parang may titulo, no? So training, ushers, kaya po ay tinawag na ushers, iya-usher niyo po talaga sa harap. Minsan po yung lalagyan naman po namin, kulang na nga lang talagang buhatin. Ayaw po talaga, brother na. Hindi po. Kaya nga po, kayo ay dapat, you need to be firm.
Kaya po ititrain dapat talaga kayo. Sabihin mo. Tara po dito po kayo. Ngingitian niyo po. Dito. Masumsum na. Correct. Nasa likod. Okay. Ulit, ito pong sandaling ito ay leaders and workers ang kausap ko. Kaya hindi po ako nanginginig magsalita. Kasi leaders and workers po kayo. Kung ito po ay mga member, medyo take po yung sasabihin ko. Pero hindi po leaders na po tayo and workers. So I hope magkakaroon tayo ng training. Kayo po yung authority that time. No? Dito po tayo. Occupy po yung harap. Hindi yung harap, puro bakante. Okay po. Kasi baka gusto nila yung mga sila. Puro sa likod ko na lang ilalagay. Ayaw din na nila siguro sa ano. Oo. Hirap na hirap kaya kami hindi niya pang isa-isa Correct. na. Diba? Gawin lang nila pagpapausap-usap ng See? tao. Domino effect po lahat yan eh. Okay? Kaya magkakaroon tayong training sa inyo. Kayo pang authority. Assure niyo po. So sabihin lang nila. Pero, Dapat sasabi hindi ko. tayo naglalagay ng bangko sa likod. Dapat Yun, may mga, kita niyo po, may mga strategy naman eh. May mga technique naman. Matatalino ang anak ng Diyos. Hindi tayo Pwede din po. Hindi ko lang hinihintera. Kumuha na lang kayo kung saan yung gustong ilagay yung sila. Tama yun. Maganda naman yun. Oo. Kung lang nila kapapalipat. Yes. Correct naman. Maganda naman yun. Pero syempre, doon tayo sa kaisa. Magandang technique yun. No? Hindi nyo ilatag lahat. Maybe maglatag kayo ng 4 lines. Dati pa puno. Hanggang hindi puno. O, saka kayo. Saka nang maglagay pa. Opo. Kasi kailangan magkaroon ng ayos sa church. Pwede siguro. Gawin natin. Apat mo naman. Apat na lang. Oh. Dati puno. Balik na. Pumunta sa... Believe me, magtatagal ang isang tao sa isang organisasyon pag nakikita niyang ayos. Pag alam niyang may kapupuntahan. Halimbawa, ilang taon ka na ngayon sa ano? Sa trabaho? Oh, ako 16 years na sa trabaho. Trabaho ko today, Ah. 17. 17 years. Ako ay 16. Basta ba ilang taon po kayo sa Marvin? Kayo po ba nagpatayo ng Marvin? 36. Grabe. Edad ko na yun. 36. Kaya rin sila taon na sa trabaho. O hindi pa. Ha? 6 years, Kevin. 18. Diba? Tumagal kayo dahil magulo ba yung kumpanya nyo? Medyo in a sense, yung gulo na magulo ka trabaho, pero yung direksyon ng pinaka-pamunuan. May direksyon siya, di ba? Meron siyang plano sa mga tauhan niya, may benefit, may... kasi ang tinitingnan yung gulo, yung magulo yung katrabaho. Tanong, na-late ka na ba pasweldohin? O hindi. Ibig sabihin, organize. Tama? Hindi ka late pasweldohin eh. Believe me, magtatagal ang isang tao sa isang lugar na ayos. Halimbawa, Kuya Bill, hindi ka na pasweldo, 1 buwan, 2 buwan, magtatagal ka pa ba doon? O, di ba aalis ka? Kasi magulo. Walang sistema, walang direksyon, walang plano. Kung gusto po natin na sa loob ng church, lahat ng papasok ay magtatagal, lalago, and will grow old with the Lord, ayusin po natin. Simulan natin sa atin. Okay? Sabi po ng 1 Corinthians 12, yung pinapabasa ko po sa inyo, abay, hindi pwede magkagulo si mata, si ilong, hindi niya pwede sabihin mas magaling si ilong, hindi pwede sabihin ni mata na mas magaling siya. Basahin niyo po, ang ganda kasi nung chapter. No? Hindi rin pwedeng magkagulo, hindi pwedeng lahat propeta, hindi pwedeng lahat ay apostle, hindi pwedeng lahat ay nag-speak in tongues, hindi pwedeng gano'n. Kailangan may kaayusan. Ano yung kaayusan? Go to your best fit. Yun yung maayos. Kung ikaw ay talentado sa pagtugtog, diyan ka lumugad.
para hindi gumulo. Imagine niyo, patutugin niyo po ako. Napakagulo ng praise and worship. Kasi hindi ako sanay. Okay? Pero pag paggansahin niyo ako ngayon ng isang ganitong event, kaya ko. Kasi may training. Salamat sa training ng trabaho. Okay? If there's a misfit, then magkakaroon ng kaguluhan. Pero if you're in the proper fit, tumutugtog ka ngayon, at talagang yan ang calling ng Lord sa'yo, then go, good. Pero kapag hindi mo calling, at kulilin mo lang, huwag mong gampanan. Or else gugulo. Magiging casualty ka, magiging casualty yung mga tao, kasi hindi tama yung fit. Okay po? Now, I'm down to the last. Hindi ko na pakakahabain. Pero I hope this initial equipping, I'm planning to meet Asherin, I'm planning to meet other departments to give at least 15-minute training, yung mga ganun. To meet you. Hindi ka na matagalan. Okay po. My last part ng ating equipping for today. 1 Corinthians 12. Pag binasa niyo po yung last verse, I hope basahin niyo po, ang ganda kasi. Sa last verse sabi, but now I will teach you what's the best. At idinugtong po yung, sunod po yung 1 Corinthians 13. Ano ba ibig sabihin mo? Even if we have gifts, sabi po ng 1 Corinthians 13, but if we don't do things in love, it is nonsense. Kaya kung meron man po tayong patatatagin, at we should mature tayong lahat as leaders and workers, we should mature in love. Ano yun? Pag binasa natin yung 1 Corinthians 13, love is patient. Oh, bro, kailangan pala maging pasensyo sa asawa. Oo, pero naman 5 years na, yung baso na yan, yung baso nandiyan at 5 years na. Pagiging pasensyoso means na itatama pa rin, unti-unti. Baka mamali kasi tayo ng meaning. Love is patient, love is kind. Love does not boast, it does not envy. Love hates evil but rejoices in good. Hindi ko na pamisado yung iba pa. Pero sabi doon sa last verse ng 13, ang last verse ay 13 din na. Hindi ako nagkakakali. But above all, these three remain. Love, hope, and faith. But the greatest among these is love. Kasi isa-isa po doon. Kahit may faith ka pa that can move mountain, but if you don't have love, it's nothing. So let's grow in love. Pero wag po natin pagkamalian na yung love ay pagtotolerate. Love grows. Love ay nagmamature. Love ay umaasenso. Love ay may nagbabago. No? May nagbabago. That's love. We need to be rooted in love, Ephesians 3, that we may grow in love, that we may glow in love, that we may go because we have that love. So, ready na po ba kayo minsan makakorek tayo? Even ako, kung kailangan may correct, tell me. Ready na po ba tayo na mag-train? Ready po ba kayo mag-ubos ng 15 minutes, 20 minutes? Kasi if not, wag po tayo nag-expect ng growth. Ano yun? Yung discipleship, teaching. Yan po kasi yung mga dapat nating pagsama-samahan. If
aasahan natin yung member natin na a-attend ng teaching, pero tayo hindi ma-attend. Huwag po tayo umasa. Pag gusto natin mag-disciple, pero hindi naman tayo ma-attend ng discipleship class, paano tayo mag-disciple? Mag-disciple tayo on our own. Pasira po ulit yun. Hindi yun pabuo. Kasi nag-disciple ka on your own. Mabuti na lang kung sana ikaw ay trained and equipped according to the Word of God. Paano kung nag-disciple ka on your own lang? Kaya po may mga programa ang church, ang una pong dapat na na-equip at nagbe-benefit doon ay leaders and workers. Pero kung wala po tayong oras para sa mga yon, again, don't expect growth. Okay po. But lastly, with all sincerity, I appreciate all of you. Nung nag-release down niya ako, sabi ko, ang dami pala namin. Ang dami palang workers and leaders. Bakit hindi natatap? Bakit hindi natitrain? Bakit hindi lumalago? Okay, from ushering, pagpasok, from the music, sa nag-ayos ng upuan, sa public ministry, sa prayer meeting, nag-aayos talaga ng pagkain, o yung prayer meeting, sa mga nag-exhort, offertory, sa mga kabataan na nagpo-project, no? Sana may iba pa, mapalakas natin yung social media natin, sa mga giver, yan, at sa marami pang ginagampanan ng bawat isa. Dalangin ko ay magkaroon po tayo ng disciple. Ibig sabihin, kung giver ka, dapat may ma-replicate ka na giver din. Kung ikaw ay magaling tumugtog, dapat may ma-replicate na magaling tumugtog. Kung ikaw ay usher, dapat meron kang ma-replicate na usher. We don't grow young. Walang ganon. We all grow old. Lahat po tayo patanda. Okay? Lahat tayo patanda. And if we will not do it now, yan po mga kabataan na yan, wala po silang lalakaran. Pag po hindi natin inayos yung sistema ngayon, wala, iiwan din po natin sa kanila na magulo. Kung hindi po natin yan aayusin ngayon, yung ipapasa po natin sa kanila, magulo lang po. Kaya mga kabataan, if you are being trained at naisasama sa ganito, yes, happy tayo, pero we are hoping and praying that you will mature as fast as possible. Okay? Kasi wala din kaming maraming panahon, wala rin kaming maraming lakas para i-train kayo. So kung kaya, mga anak, no, LK, Shalom, Harmony, Christian, Rafael, Sam, sorry, hindi-name ko na kayo kasi I need to know you by name. That's one thing pala, kailangan kilala nyo by name yung team. Pag hindi nyo kilala by name, something's wrong. So please, kapag kayo may training, get on. Sakay kayo. Okay? Sumakay kayo. Lastly, pag hindi po kayo sumakay, yan po yung jeep, di ba? May pupuntahan po tayo. May drive, halimbawa si Kenesa. But definitely our driver is, sabi po sa 1 Corinthians 12, we are a different body, but in one spirit, in one mind, in one head. That is Christ Jesus. So lahat po tayo nakasakay dun sa jeep, no? May direksyon, may patutunguhan. Ang driver si God, si Jesus. May direksyon. Pag hindi po tayo sumakay sa loob, ang gusto lang natin, sasabit lang ako dito, pag-sanding lang ako, kaya minsan pag-sanding, hindi nga rin ako nakakataon. Sabit lang ba? Okay? Sabit. Dala lang ako sa bubungan, gusto ko lang naman happy-happy. Pag ganun po yung sitwasyon, tapos gustong umarangkada ng takbo ni Jesus. Gusto niyang bilisan. Kailangan niya mag-fast forward. Kasi,
Nabibilang na yung panahon, kailangan nating bilisan. Ano po mangyayari sa nakasabit? Malalaglag. No? Magiging casualty. Ganon din po sa ating lahat. May direksyon po tayo, may gusto tayong tunguhin, sakay po tayo sa loob. Hindi pwedeng sabit lang. Hindi pwedeng happy-happy lang. Pasok sa loob. Magsama-sama tayo sa loob. Na kung magkakaroon ng flat tire, magsama-sama tayo sa loob. Pagsama-samahan natin yung flat tire. Pag medyo mabagal yung usad, o sama-sama tayo mag-enjoy yung view kasi mabagal yung usad. Pero kapag mabilis ang usad, mabilis yung arangkada, sama-sama tayo sa loob. Walang maiiwan, walang madidisgrasya kasi lahat nasa loob. Question to ponder. Saan nga ba ako? Nasa loob, nasa labas? Nakasabit lang ba ako nasa bubungan? We want to grow fast. Pero hindi pwedeng hindi ka magiging Pinoy. We have different plans. Marami po tayong plano. Pero I hope na magiging party po tayo. Participation is needed. Pag wala pong participation ng bawat isa, mahihirapan po tayo pare-pareho. So again, let's pray na ito pong ating equipping ay maging regular. Kasi I think I've been to the church for quite years. Pero ilang teaching or ilang training lang yata ang na-attenan ko na ganito. Training as in training talaga. Ite-train ka how to minister. Ite-train ka on how to serve. Okay? Kasi dapat mahusay lahat ng anak ng Diyos. So pray, let's pray na magkaroon ng regular training. Regular training means hindi naman buong araw. Hindi yung laging ganito kasi magastos to, no? At hindi rin magastos at saka may pare-pareho din naman tayong pamilya or buhay. Training na halimbawa mag-online. Okay, training na meeting lang tayo, Asher, 15 minutes. Sana available po bawat isa. Remember, even if you have ability but you don't have availability, your ability is nothing. Our ability is nothing. You need to be available. Okay po. And another prayer item po natin. Sana magkaroon din ng regular that we are appreciating, although hindi ito naging appreciation day, kasi nag-start tayo. Sana annually, merong isang araw man lang that we maglalaan talaga tayo ng oras, ng panahon, ng finances para i-appreciate, ma-energize pa tayo na sa isang buong taon tayo ay naglingkod sa Diyos physically, ma-energize tayo na magsama-sama together. Ang isa nga po na inisip ko, starting today, baka meron kayong isang lalagyan, mag-iipon na kayo doon, pasampu-sampu, 20, para pag dumating yung December, hindi kailangan i-shoulder lahat ng church. Ba? Kasi hindi po talaga kakayanin sa ngayon na i-shoulder lahat ng church. I hope masukuhan niyo sa puso niyo na kung gusto talaga natin ang ganitong gathering, pauti-unti. Starting February, mag-iipon na po kayo. Mga kabataan, start na rin kayong mag-iipon. No, dapat hindi, sorry for the term, dapat maging part na rin kayo ng nag-aangan. Okay? Kasi meron lang naman kayo nagiging pera. So that maging part kayo ng nag-aangan. Maybe kalahati man lang or 1/4 makapagbigay kayo. Training yan para maging responsible sa mga kabataan. Okay po? So yun yung mga prayer items natin. I will not let you to, hindi ko na po tatanungin kung ano man ang inyong mga saloobin ngayon. Pero kung ano man po yung na-receive nyo ngayong hapon,
meron man kayong gustong sabihin, ideas, question, o bagay na sa tingin ninyo ay gusto nyong ilagdag o itama sa sinabi ko ngayong hapon, let me know. Okay? Malaking tulong po yun. Magiging malaking tulong kapag meron kayong mga na-receive ngayong hapon. Bro, parang maganda to. Bro, parang ang sakit naman masyado yung sinabi yung ganito. Magtulungan po tayo. I'm expecting that you will at least chat me kung ano man yung gusto nyong mangyari. Kasi pag wala kayong gustong mangyari, wala po talaga mangyayari. Okay po? So once again, thank you. Thank you sa nag-leave sa work. Thank you sa mga nag-postpone ng practice. Salamat sa naghanap ng lugar. Salamat sa mga nag-check-in. Salamat yun, Orly, kasama ka namin. Salamat si Ann Robert, nandun siya. Although sabi ko, si Ann Robert, hayaan niyo muna sa pamilya niya kasi kabababa lang niya. Ako nagsabi nun, mag-Miyerkules, sinasama ka na ni Christian. Sabi ko, Christian, hayaan mo muna siya sa pamilya niya. Pero sabi ni Kuya Bill ngayon, inulit niya. Pero we're happy you're here. Sa mga juniors, we're happy that you're here. Lahat po tayo ay nag-ubos ng panahon ngayon, isang buong araw. May God see yung ginawa natin ngayon at nawa na-honor natin siya at nawa na-refresh din po kayo bukod sa pagkain. Nabusog naman po kayo, no? Oo. Nag-enjoy naman kayo sa laro. Okay, napagod kayo, no? Leaders and workers, last encouragement, last na talaga. Sabi ni Jesus, come, let's take a rest. Alis muna tayo sa crowd. Saka muna tayo mag-ministry. Si Jesus na po nagsabi nun. Eh sino pa ba naman tayo para... Si Jesus nga, inaaya yung disipulo yung mamahingin. Tayo pa kaya, hindi po tayo pwedeng puro ministry. Hindi po. Kasi mauwi tayo sa cemetery. Pag puro tayo nag-ministry, kailangan po natin magpalakasan. We don't know, baka pagod na yung iba sa atin. Hindi sa church, maaari pagod na sa work, pagod na sa pamilya, may iba pang binabaka. Kailangan po natin magpalakasan. Let's pray. Father, I thank you and I seal everything in the name of Jesus. That it will happen gradually from glory to glory. Lord, ano man po aming mga narinig, ano man po aming mga naranasan, nilaro, or kung ano mang discussion, I pray that there will be at least one word, at least one statement, at least one thought, one idea na makakatulong for the church to grow, for Chios to grow. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa. Kami na naglilingkod sa isang buhay na Diyos. Kami na naglilingkod sa isang Diyos na mapagmahal. Pagpalain mo po kami. Pagpalain mo kami ng motivation inside. Pagpalain mo kami ng lakas, ng isipan, ng loob, ng pangangatawan. Lord, gamitin mo nga po ang buhay namin na maipaglingkod namin ito sa kapurihan ng pangalan mo. We just declare that the mission of the church will come to pass. It will be fulfilled. That we will serve together under your shelter. That we will grow together in faith. That we will glow in Christ's love. God, I pray, hindi lang siya vision na nakasulat doon. Hindi lang siya vision. Pero magiging buhay siya at lalakaran namin siya. Kaming lahat lalakad together. Maybe minsan merong bibigat, pero magpapatuloy pa rin kami. Tulungan mo nga kami na tumingin sa iyo as our leader, that we will put our focus to you, the author and the finisher of our faith. Na kahit gaano kahirap, sama-sama pa rin kami. Kahit ang hirap umanap ng 5 pintuan, kahit ang hirap umanap ng 5 kulay pula, kulay asul, sama-sama pa rin kami together na tatapusin yung dapat tapusin for your glory. Lord, mangusap ng patuloy sa bawat isa sa amin.
At hayaan niyo po na sa pagpapatuloy namin for 2026. Ano mang plano at balak namin. Kapag ito ay hindi galing sa iyo, alisin mo po. Pero kapag ito ay galing sa iyo, pakalinawin mo po. Let it be so clear na hindi kami makakatanggi. Let it be so clear na hindi kami makakahindi kasi ikaw yung nagsasabi. At pag sinabi mo, may kasama itong lakas, may kasama itong kapayapaan, may kasama itong pagtsatsaga. Lord, make it clear. Thank you, God. Bless us and make the remaining hours of today be a blessing to each one of us. This we pray in Jesus' name. Amen. God bless us all.